Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Ngayon pong araw na to, sumabay po kayo sa awitin ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay sumayaw at magpuri sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Mula sa pagsikat. Ay papupurihan. Lahat ng mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang ngalan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'n sasambihin. Kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat, mula sa pagsikat, hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng iyong mga ginawa'n sasambihin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw. Ang galan mong banal ay aming sasambahin. Lahat ng iyong mga ginawa'n sasambihin. Ang kabutihan mo'y aming aawitin. Ang pag-ibig mo hindi nagmamaliw. Mula sa pagsikat, mula sa pagsikat, hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan. Lahat ng mga bansa sila'y magdiriwang. Ihahayag ang iyong kadakilaan. Ang sarap purihin ang iyong pangalan. Napakaabot ako sa iyong pagmamahal. Kay sarap purihin ang iyong kalwalhatian. Sasayaw ako sa iyong harapan. Aawit ako! Aawit ako! Maging anong man ang ibig ko sa puso ko. Ang pagpupuri ko, sasayaw ako. Kahit wala sa tiyan ko, sa puso ko. Ang pagpupuri ko para sa iyo. Minsan pa kay sarap purihin ang iyong pangalan. Napapaabot ako sa iyong kabutihan. Kay sarap purihin ang iyong kalwalhatian. Sasayaw ako sa iyong harapan. Aawit ako! Aawit ako! Maging anong man ang ibig ko sa puso ko.
pagpupuri ko, sasayaw ako. Kahit wala sa tiyan ko, sa puso ko ang pagpupuri. Sasayaw. Ginano ba ng piling ko, sa puso ko ang pagpupuri. Sasayaw ako. Kahit wala sa tiyan ko, sa puso ko ang pagpupuri ko. Ika'y sarap purihin ang iyong pangalan. Mapapawi ko sa iyong kabutihan. Ika'y sarap purihin ang iyong bawat sasayaw ako sa iyong harapan. Sasayaw ako sa iyong harapan. Sasayaw ako sa iyong harapan. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit ng pagsamba sa Panginoon. Ating pasalamatan siya sa kabutihan niya sa ating buhay. Tayo po yung lahat ay umawit ng pagsamba sa Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang pagkamatay dahil sa iyo at dahil sa akin. Sa ating mga kasalanan, kaya siya ay namatay doon sa krus. Alalahanin natin ang kanyang pag-ibig sa ating buhay. At ito'y ating suklian ng pag-ibig din. Tayo umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Ikaw lang ang aming sinasamba, Panginoon. Maghari ka magpakailanman, O Diyos. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat tayong pasa, pagdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaanan ng pag-ibig mo. Lahat tayo basta pagdaramdam kabiguan. Sa'yo ang papuri, di na ikamatayan, sabahin walang hanggan. Dakila ang
Panginoong Jesus, may kalakasan sa iyong pangalan. Purihin ka magpakailanman. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo. May lakas sa ngalan mo, O Kristo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Lakas ang ngalan mo. Lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo. May lakas ang ngalan mo, O Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig sa aming buhay. Di nagbabago noong pa man, Panginoon. Maraming salamat sa buhay na walang hanggan, sa kaligtasan, sa iyong pag-ibig, sa pagpapatawad sa amin, sa pagpapalaya sa amin sa mga kasalanan, Panginoon. Maging sa mga sakit, sa lahat-lahat, Panginoon, pinalaya mo kami. Maraming salamat. Ikaw lamang ang maitaas, ang dakilain at sambahin, luwalhatiin. Sa tanging pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Amen. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully.
Happy Birthday po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pagsasama-sama sa gawaing ito. Patuloy ko pong hinihikayat ang lahat ng kapatiran dito sa ating simbahan. Sama-sama nating itaas ang ating Panginoon dito sa ating church at sa ating mga tahanan. Palakasin natin at padamihin natin ang ating ginagawang Family Connect Groups sa bawat pamilya at bawat tahanan. Dalhin natin sa kanila ang mabuting balita at hayaan natin ang ating sambahayan ay mabuksan ang kanilang pangunawa ng pagmamahal sa Diyos at pananampalataya sa Kanya. Padamahin po natin yung ating Family Connect Groups. At maraming salamat din sa mga Community Connect Group leaders na masisipag. We have 41 Community Connect Groups throughout Erusin. And right now we have 28 Connect Groups. Kasama dyan ang mga kabataan at mga family connects na ginagawa po natin. Hayaan natin, abutin natin ang 150 to 200 Connect Groups. At marami ang mapagpala at maabot ng salita ng ating Panginoong Diyos. For the glory of God. I have a very important message to everyone today. My topic is entitled Spiritual Maturity. Pagtubo sa espiritual na paglago. Mula sa Efeso 4:13 hanggang 15. Pag-usapan natin ngayon ang temang ito tungkol sa spiritual na paglago. All truth is parallel. Kung paano ang ating pisikal na katawan ay lumalaki mula sa pagiging sanggol, mula sa pagiging baby, hanggang ito ay matutong dumapa, humakbang, magsalita at lumaki bilang isang ganap sa kanyang pisikal na kalagayan at pangunawa. Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon na lumago sa ating espiritual na buhay. Sa ating pananampalataya, sa ating pagkakilala sa Diyos, at sa ating pag-ibig at paglilingkod. Ang tanong, paano ba tayo magmamature sa buhay espiritual? Ano ang mga signs na mature na tayo sa ating pananampalataya? Continuing commitment to become mature and attaining the fullness of Christ. Ito yung una. Ang pagpapatuloy mo na ikaw ay lumago hanggang ikaw ay maging ganap at katulad ni Kristo. Ito ang pangunahing layunin ng paglago. Mahalaga sa isang Kristiyano ang nagpapatuloy sa paglilingkod. Matagal lumago ang laging tumatalikod sa Diyos. Matagal lumago ang paputol-putol, pahinto-hinto at patago-tago. Spiritual maturity will take time. Mas mabilis lumago ang consistent sa pagsunod at paglilingkod. Sa Efeso 4:13, makikita natin na tinawag tayo upang maging ganap at maabot ang fullness of Christ. Ibig sabihin, ang spiritual maturity ay hindi lang isang bagay na nangyayari overnight. Ito ay isang proseso kung saan patuloy tayong lumalapit kay Kristo at nagiging katulad niya. Ang paglago ay isang proseso. At napakahalaga ang pagpapatuloy nating paglapit sa Diyos.
Bagamat may mga nangyayari sa ating buhay na hindi natin nagugustuhan, bago tayo natutong maglakad, ang isang maliit na bata, may prosesong pinagdaanan bago siya natutong lumakad. Ilang beses ba siyang nagalusan, nadapa, ilang beses nasaktan, pero dahil hindi siya tumitigil, lumalakas ang binte at muscle hanggang matutong humakbang at maglakad. Part of our growth is the pain that we face in our day-to-day life. Yung problema at mga pagsubok ay kasama sa proseso ng ating paglago. Ilang beses kang nasaktan ng Word of God hanggang sa ikaw ay mamulat sa katotohanan. Dahil akala mo pinatatamaan ka lang o pinag-iinitan ka lang until you realize that it is God Himself that is really talking into your life through His Word. Nabubuksan din ang pangunawa mo at sa mga bagay na totoo. Tinawag tayo upang maging ganap at makita sa buhay natin ang buhay ng Panginoong Hesukristo. Attaining to ourselves the full measure of the fullness of Christ. Maturity is seen by becoming grounded in the Word of God. Ang maturity natin sa pananampalataya ay makikita sa kung paano natin tinatanggap at ginagamit ang salita ng Diyos sa ating buhay. In Ephesians 4:14, it says, "Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching." Sa talatang ito, sinasabi ng isang matured na Kristiyano ay hindi madaling maligaw o matinag sa iba't ibang katuruan. Alam nila ang tamang aral at pinaninindigan nila ito. Hindi yung may narinig ka lang sa kapitbahay mo ay pinagdududahan mo na si Kristo. Nabati mo lang si Soriano, nagulo na agad ang faith mo. Nabisita ka lang sa iglesia ni Kristo, tinalikudan mo na ang pagka-Diyos ni Kristo. Nabisita ka lang sa dating daan, naguluhan ka na sa iyong nilalakaran. Sinabi lang ng science teacher mo, nahali ka sa ukay, tapos bigla kang humarap sa salamin, kumbinsido ka agad, nahali ka man ng gayud sa ukay. Kinalimutan mo agad ang sabi ng Bible na man was created according to the image and likeness of God. Ang maturing Christian is a Bible-centered Christian. Pinaninindigan at saligan ng kanyang pananampalataya kung ano ang nasusulat. You are grounded in the Word of God. Mula sa doktrinang pinaniniwalaan hanggang sa mga bagay-bagay na dapat ipamuhay sa araw-araw. The Bible serves as your moral compass at standard na iyong lalakaran sa buhay. Maturity is seen by speaking the truth in love. Matured na Kristiyano na tayo kapag kaya nating magsalita ng katotohanan, pero ginagawa natin ito ng may pagmamahal. Sa verse 15, sinabi ni Apostol Pablo, instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of Him who is the head, that is Christ. Ang pagiging matured ay hindi lang nakabase sa pagtanggap ng katotohanan, kundi sa pag-share ng katotohanan ng may malasakit at pagmamahal sa iba. Maturity is bearing fruit.
Ang tunay na maturity ay makikita sa ating pagbubunga. Dapat nagbubunga tayo. Ang spiritual na maturity ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino o pag-alam ng maraming Bible verses. Ang tanong, may bunga ba tayo ng pag-ibig? Kasiyahan, kapayapaan, pagpapatawad, at iba pang mga bunga ng Espiritu sa sinasabi ng Galatians 5:22 hanggang 23. Do we have the fruit of the Spirit? Ang maturity natin ay makikita sa kung paano natin ini-apply ang mga ito sa buhay natin araw-araw. Nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu Santo, ang pag-ibig, ang kabutihang asal, kabaitan, pagpipigil sa sarili, kahinahunan, pagpapasensya, pagpapatawad, pananampalataya. Maturity is serving others. Hindi lang tayo tinawag para maging mature para sa ating sarili, kundi para din magsilbi sa iba. Sa verse 12 ng Ephesians chapter 4, sabi ni Paul na ang mga spiritual leaders ay binigyan tayo ng Diyos para magtulungan tayo at magtulungan sa paglago ng isa't isa. So, part ng pagiging spiritually matured ay ang pagpapakita ng servant heart. You are willing to serve, lead, and encourage others. Handa tayong maglingkod sa ating kapwa. Mga kapatid sa ating Panginoon, bilang mga Kristiyano, ang paglago at maturity ay patuloy na proseso. Kaya dapat tayo ay hindi paputol-putol, patago-tago, pahinto-hinto. Dapat naglilingkod tayo ng tuloy-tuloy. Hindi tayo perpekto, pero tayo tinawag ni Kristo upang maging higit na katulad niya sa bawat aspeto ng ating buhay. Huwag nating kalilimutan na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Magpakita ng pagmamahal sa iba. Magbunga ng mga tamang gawa at magsilbi sa ating komunidad. Ang bunga ay hindi lang patungkol sa kabutihang asal at sa ating karakter. Dapat makita din ang bunga nito sa mga taong naaabot natin para sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala na kami tinawag na mag-mature sa aming pananampalataya. Tulungan po ninyo kami na maging grounded sa iyong salita. To speak the truth in love, magbunga ng tama, at maglingkod sa ibang tao. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan natin ating Panginoon. Magsitayo, itaas ang mga kamay. Ako'y nagdideklara, kapatid. Let us all strive to grow in spiritual maturity, to reflect Christ in everything we do. Itaas ang mga kamay. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumali sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buglingong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.